Mga hiling na di na sana hinihingi. Edukasyon, kalusugan, karapatan ng mga kababaihan, mabuhay ng may dangal, marangal na trabaho at sapat na sahod. Mga serbisyong pinapangarap pa rin ng marami. Karapatan ba o pribilehiyo? Totoong kwento, tunay na buhay. Samahan niyo kami sa biyaheng totoo. Bukod sa malalawak na taniman ng gulay, mayaman din sa ginto ang lalawigan ng Benguet. At marahil dahil sa mga kabuhayang yan, ang Benguet ang may pinakamataas na tinatawag na per capita o yung tinatawag na average income ng populasyon sa lahat ng mga lalawigan sa ating bansa. Sa kabila niyan, may mga taga-Benguet na hindi pa rin nakakatikim ng ginhawa sa buhay. Narito ang biyaheng totoo ni Julius Segovia. Bago pa man nakilala bilang Strawberry Capital at Salad Bowl of the Philippines, nadiskubre ng namumutiktik sa ginto ang bulubunduking probinsya ng Benguet. Kaya nang buksan para sa negosyo ang mga minahanang lalawigan noong 1930s. Araw-araw, libu-libong tonelada ng mga batong naglalaman ng ginto at iba pang mineral ang nahuhukay dito. Ngayon, halos 3 sa bawat 10 residente ng Benguet, pagmimina ang ikinabubuhay. Bukod sa pagiging isa sa mga nangungunang producer ng ginto sa bansa, naungusan na rin ng Benguet ang lahat ng probinsya pagdating sa per capita o average income ng buong populasyon. Pero sa kabila ng tila magandang kalidad ng pamumuhay sa lalawigan, may mga gaya pa rin ni Lola Gloria. Sa edad na 95, siya na marahil ang isa sa pinakamatandang minero sa probinsya. Buong buhay nang naghahanap ng ginto. Pero hanggang ngayon, di pa rin daw niya masumpungan ang maginhawang buhay. Nanay, so nakaipon po ba kayo sa pagmimina? Wala daw sa amin na pero walang naipon. Kaya ni minsan, hindi pa raw siya nakakalabas ng probinsya. Dito sa kabundukan, umiikot ang buhay ni Lola. gusto niya raw na makatanggap ng pera na siguro yung nabanggit niya, no, pension sa edad niya na senior citizen. Tatlong pinakamalalaking mining corporation sa bansa ang nasa Benguet. Kaya sa Itogon lang halimbawa na bayan ni Lola, 3 sa bawat 10 ang empleyado ng mga mining company. 7 naman sa bawat 10 nagtatrabaho sa mga maliit na minahan. Gaya ni Lola Gloria at ng kanyang pamilya. Malapit na tayo sa tunnel. Oo nga, malapit lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Oo. Hindi, masyado kasi makikinig. Pero sa kabila ng lahat, mahirap ang buhay sa ginto na minahan. Lalo na kung may pamilya ka. marami pa rin ang naghihikahos na pamilya sa probinsya. Karamihan nga rin, hindi rin sapat yung kinikita ng ating mga miners from their operations. Parang sa tingin nila, walang naitulong yung mining operation sa kanilang personal na pamumuhay. Noong 1988, ang buwanang kita ng isang mayamang pamilya sa Benguet, kita na ng 3 ordinaryong pamilya. Pero pagdating ng 2000, sa halip na magpantay, lalong lumawak ang agwat ng mahirap at mayaman. Ang kita ng isang mayamang pamilya, kaya ng buhayin ang 7 pamilya. Sunod sa Metro Manila, ang Benguet ngayon ang may pinakamalaking agwat ng mayaman at mahirap sa bansa. Malayo-layo na kung tutuusin ang iniunlad ng Pilipinas. Simula noong dekada 70, di bababa sa 4% ang inilalago ng ating ekonomiya kada taon. Sa pinakahuling Philippine Human Development Report, iniulat ng gobyerno na tila hindi nga tinatamasa ng mga manggagawa ang sinasabing pag-unlad sa ekonomiya. Sa katunayan, base mismo sa mga datos ng gobyerno, pababa ng pababa ang kita ng bawat Pilipino. Sa loob ng mahigit 2 dekada, lalo pang lumawak ang agwat ng mayayaman at mahihirap. Hanggang noong 2009, ang kita ng isang mayamang pamilya
katumbas ng kita ng 4 na ordinaryong pamilya. Taon-taon, dumarami pa ang bilang ng mahihirap sa bansa. Kaya kung ikukumpara sa mga karatig bansa sa Asya, nangunguna ang Pilipinas sa may pinakamalaking antas ng di pagkakapantay-pantay. Kaya kahit kayod kalabaw na ang mga gaya ni Lola Gloria, kailangan pa ring magbanat ng buto. Paubos na ang natitirang lakas ni Lola Gloria. Pero hindi raw ang kanyang pag-asa para sa isang maayos at magandang pamumuhay. Hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang mga anak at apo. Bawat isa, ipinanganak na may karapatan sa disenteng pamumuhay, sapat na kita at kabuhayan. Kaya ang di pagkakaloob nito ay parang pagkakait na rin sa buhay na may dignidad at dangal. Ako si Julius Segovia. At ito ang aking biyaheng totoo.